Ah, praise God, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Maraming salamat muli sa gabing ito. Sana'y nakatuto kayo sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Atin naman pagsasaluhan ang salita ng Diyos at ito ay sa ating pagbabago at babaguhin tayo ng Diyos. Ngayon ihango ko ang salita ng Diyos na ayon sa Agyo chapter 1 verse 4 na ang sabi doon, kay ganda't maayos ang inyong tahanan, ngunit pinabayaan niyong wasak ang aking bahay. Yes, salamat po muli. Salamat Panginoon, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin sa Agyo? Na kay ganda't maayos ang inyong tahanan, ngunit pinabayaan niyong wasak ang aking bahay. Sa amin ng Diyos yun. Ibig sabihin ito, mga kapatid, na maganda raw ang ating pangkatawan, gwapo o gwapa o maganda, na sa akala natin maganda ang ating bahay. Pwede natin sabihin na maganda ang ating bahay, ang ating tinitirahan. Okay, maganda. Ngunit ba ang ating katawan, hindi ba natin na mga napababayaan dahil sa mga bisyo? Lahat ng mga kasamaan na ating ginagawa, hindi ba natin napabayaan ang templo ng Diyos na dapat ito linisin natin? Kung minsan ang nililinis natin ang ating bahay, maganda yon na linisin natin yon. Walang mawawala ron. Pero kapag ang ating buhay, mga kapatid, na hindi natin linisin tungo sa Diyos, tungo kay Kristo, kapatid, sinasabi ko na darating ang mga panahon, kawawa tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi niya, kay ganda't maayos ang inyong tahanan, ngunit pinabayaan yung wasak ang aking bahay. Ito yun, ang ating puso. Nakatira dito si Jesus, ang ating Ama, nakatira dito. Pero pinatira natin ang mga kasalanan, pinatira natin ang anumang mga bisyo, masigit pa sa ating buhay. Ano nangyari sa mga bisyo? Hindi ba nagkasakit tayo? Kung mamalasin pa, mamatay tayo na aksidente dahil sa mga bisyo, sa pag-iinom, o marami pang ibang mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin ng Diyos na bago tayo luminis ng ating bahay o ating katawan ito, masigit natin linisin ang ating puso na dito nakatira ang ating Panginoong Jesucristo. Oo kapatid, atin ang katawan ito, pero ang lumikha nito ang Diyos. O sabihin natin, ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Okay yun, na ipanganak tayo, pero ang ibig sabihin na, ang tunay na naglikha sa atin ang Diyos. Kaya, kung sinasaway tayo ng ating mga magulang na iwanan mo mga bisyo, iwanan mo ganito, o minsan sumusunod o kadalasan hindi tayo sumusunod.
Pero ang Diyos mismo nagsabi sa atin kay ganda, maayos sa ating tahanan. Maganda't magwapo tayo, pero puno naman ng bisyo sa loob, puot galit sa manaloob, hinanakit sa kapwa. Paano tayo kalugdan ng Diyos, mga kapatid? Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang panahon. Hindi pa huli ang panahon para tayo magbago at lumapit sa Diyos. Kaya tutok lang kayo sa mabuting balita. Darating ang panahon na kaawaan tayo ng Diyos. Lilinisin tayo, babaguhin tayo sa isang iglap lang. Amen. Kaya mga kapatid, muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mabuting balita ng Diyos. Kaya maraming salamat. At hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig at sa panonood, mga kapatid. Amen and amen.